Hi guys! Ayan! So magandang araw po ulit sa inyo guys. So ito naman po yung aking continuation guys tungkol po sa pagproseso po o pag-imbita po ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kapatid dito po sa bansang Hapon. Ayan, so sa mga naunang na-upload ko po guys tungkol po sa mga requirements. Ayan, thank you po sa mga nanood at kung medyo naguluhan po kayo guys, pwede po kayong magpunta mismo sa website po mismo ng Japanese Embassy at pwede rin po kayong kumontak po mismo sa mga accredited agencies po. Ito po ay ginawa lang po ni Kindness bilang gabay po dito sa atin ng mga kababayan ko po na bilang sinishare ko lang din po kung ano po yung mga na-experience ko po sa pag-imbita po ng mga kamag-anak natin, kaibigan, ayan po, o kapatid, magulang, ayan po. So this time naman guys, ay pagpatuloy ko lang po yung tungkol po sa mga need natin pa rin na ipasa na mga papeles. Ayan, pinaka-importanting papeles bilang tayo po yung garantor. Ayan, so una-una po guys is, ulitin ko lang po, nasa website lang po ang lahat ng mga form na kakailanganin natin. So punta lang po kayo guys sa mismong website ng Japanese Embassy at pupunta po lang kayo doon sa kung saan is pwede po tayong kumuha ng mga form. Yan. Tapos, ipiprint natin yan guys. Katulad po ng visa application form para sa aplikante. At syempre guys, mag-fill up nun ay ang mismong aplikante. Hindi po tayo. Yan. Tapos, yung letter of guarantee, invitation letter ng mga form, yan, tayo po mismo ang mag-fill up nun. So, mamili lang po kayo guys, may English at Japanese. Ayan, so nasa sa inyo na po. Yan, tapos, itinerary na in Japan. So, ibig sabihin guys, itinerary is, hindi naman siya talagang lahat ng araw na yan na isulat nyo po is matutuloy yung mga lakad nyo dahil din po, depende po sa weather. Pero kung kayo po ay turista po talaga dito sa Japan, madalas yung mga nakasama na po sa mga agency, madalas yun po ay talagang sigurado na sa kanilang araw na mapupuntahan ng mga lugar. So tayo po, kung wala pa tayong schedule, pero pwede natin pa rin na isulat kung ano po yung mga plano natin at kung saan-saan po tayo natin ipapasyal yung ating iimbitahan. Yan. So yan po ay depende po din sa reason na pag-imbitahan niyo po sa ating mga kamag-anak o sino pa man. Ayan. So, yan guys, napakahalaga po ang itinerary in Japan. Yan. So, need nyo rin po na gumawa kayo kahit ilang lugar. Bawa po tayo nyo sa Kyoto, mamasyal kayo sa Kyoto. Ayan. So, depende po. Tapos, yung guarantee letter naman po, ayan, so need nyo rin po, napaka-importante na wala po kayong ma-miss na fill upan nun. At syempre guys, guarantee letter lang po, ayan, so may form din na po ko dito guys na Japanese. So, ang ibig sabihin po kasi ng guarantee letter guys, parang syempre ako bilang garantor po sa aking kapatid, need ko po lahat na isulat, kumbaga ako yung parang mag-promise ka po na ikaw lahat gagastos dito sa Japan para sa kanya. Ayan. So, yan po ang tinatawag na guarantee letter. So, nakasulat lahat po dito guys, yung mga kondisyon. Lahat po yan, kanyang kung saan po siya makatira. Yan. So, yan po ang pinakaanok guys, kung kayo po ang nag-imbita, kailangan kasama rin nyo rin po sa bahay. Pareho po kayo ng address na inyong iniimbitahan. Yan. So, yan po ang pinaka-importante po sa lahat. Yan po. Tapos, dahil kayo po ang garantor, yan, kung ano po ang mangyari, ikaw po lahat. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng letter of guarantee. Kaya mabibigyan sila ng medyo mahabang visa. Yan po. Tapos, syempre, fill upan nyo rin po yun guys kung
Filipino, Japanese po ba kayo? Tapos ano pong trabaho nyo? Ayan. Tapos pangalan ng in-applicant. So sa taas, sa guarantee letter, sa taas po is yung aplikante. Yan po. Tapos babae ba or lalaki, ilang taon na siya, yung birth date. Yan. Madalas ganun lang po ang mga fill upan. So wag po kalimutang may wag niyo lang pong makalimutan na may ma-miss kayo sa pag-fill up dahil napaka-importante po ng information ng guarantee letter. Tapos kapag tapos na po kayo guys sa pag-fill up ng guarantee letter, sunod niyo naman po ay yung invitation letter. So yung invitation letter naman po guys is ito po na yung tinutukoy na ito yung mga parang letter of reason nyo po. So actually guys, pwede na po siya dito isulat nyo sa isang pages na to kasi maliit lang naman ang space niya. Pero ang pinakaano ko po guys, mas gusto kong ma-share sa inyo na sa isang separate na coupon bond, pwede po kayong magsulat lahat ng detailed po ng inyong pag-iimbitahan. So pwede po hindi na kayo dito magsulat. Tapos katulad po na ipapakita ko po sa inyo ng example na parang ganito lang po din ang pagkasulat. Yan. So depende lang po sa isang coupon bond. Ayan. Tapos dito yung date mo, tapos sa baba kung ano po yung mga reason kung bakit niyo po inimbitahan sa bansang Hapon. Ayan. So, sa pag-imbita rin po ng paggawa o pag-imbita o paggawa po ng invitation letter, kailangan po kasi guys, kung nakaseparate po yung isang papel sa isang coupon bond, ito po ay dapat po magkakasama itong letter of invitation letter form, tsaka yung ating ginawang letter of reason, yung ating invitation letter mismo. So, napakaganda kapag handwritten po. Yan. Ganyan po siya. So, kailangan magkadikit po sila dahil ito po ay continuation po dito yung ginawa natin na letter. Yan po. So, isa rin po sa mga tips ko po sa paggawa ng letter of reason, yan po ay nakabase po sa inyong inimbitahan. Halimbawa po kung may imbitahan po kayong kaibigan o kamag-anak man, tapos ang ilalagay nyo po na reason is papuntahin nyo dahil halimbawa lang po papasyal nyo po sa magandang mga bulaklak katulad ng sakura or cherry blossom. Tapos ang ina-applyan niya po na months is summer. Wala pong cherry blossom ng summer. Yan. So, sa August, wala pong cherry blossom. Madalas po nasa month of March, April, May. Ganyan po. So, madalas talaga March, April, mas pinaka-bloom po ang cherry blossom. So, ingat din po kayo sa paggawa ng letter of reason. So, mas mabuti pa guys kung gusto nyo po talaga na makapunta dito yung kamag-anak nyo o mahal sa buhay. Yung pinakamagandang na palaging napapasyalan talaga katulad po ng mga Kyoto, sa Tokyo, Disneyland, kung ano pa man, Osaka. Ayan, so yung mga Universal Studio, ayan po. Dahil, yun po is, araw-araw po na open po siya. Yan, so hindi po siya seasoning. Kapag mga bulaklak po dito sa Japan, seasoning po siya guys. So yun po ang pinaka-advice ko, tsaka yung snow. Yan, dahil may summer din po sa Japan. So hindi po lahat ng buwan may snow. So, ayan po guys. So, yun po ang mga isa sa mga isinishare ko po at sana is nakatulong rin po si Kindness. Ayan. So, kung marami po kayong mga katanungan guys, ulitin ko lang po, pwede po kayong magtanong sa Japanese Embassy or sa mga accredited agencies. Yan. So, ito po ay sinishare ko lang yung aking konting kaalaman sa mga kababayan ko po na may gusto pong imbitahan po dito sa bansang Hapon. Yan po guys. So, sana is naliwanagan po kayo sa aking mga na-share na naman po para sa
pagpunta po dito o pag-imbita ng ating mga mahal sa buhay. Yan. So, ito po si Kylie FW, guys. At muli nagkapasalamat po sa inyong lahat na salamat. Maraming salamat talaga po sa pagsubaybay. Ayan. So, pasensya na po kayo, guys. Minsan, mabulol pa si Kindness. Ayan. Dahil, wala po akong talaga hindi ako nagtitake note. Yan. So, sinishare ko lang, guys, kung ano po yung nasa memory ko. Yan. So, sana is naintindihan nyo rin po yung aking mga naituro o naibahagi po na konting kaalaman kung paano po mag-imbita ng turista sa bansang Hapon. Yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Domo arigatou gozaimasu. Bye, guys! Oyasumi nasai!